What is up sa inyo mga ka-smash? For today's video pala is magpapalit tayo ng LED na signal light or LED signal light sa ating motor na Suzuki Smash 115. So yun, tas yung ipapalit ko palang LED na signal light is ito yun. Ayan siya mga ka-smash. Yung price pala nito is 150 pair na, dalawa. Tapos yung papalitan ko pala na signal light ko is yung harap tsaka yung likod. Yan. Papalit tayo ng LED signal light sa ating motor, harap tsaka likod. Ito pala yung mga gagamitin pag magpapalit kayo ng signal light. Siyempre, pag gagamit tayo ng LED na signal light, magpapalit tayo ng flasher relay na pang LED. Itong nabili ko pala is Showa Racing flasher relay, tas adjustable siya. Ayan, adjustable yung blink niya sa ilalim. Ayan. Pero may nabibili din na hindi adjustable. Tapos apat na LED signal light pang harap tsaka pang likod, tapos diode. Yan. Yan siya mga paps, diode. Dalawang diode. Yung gagamitin pala na diode pag mapapalit ka ng signal light is 1N4007. Ayan. Lalagay ko sa screen, 1N4007. Tapos sa mga nagtatanong dyan, bakit ako gagamit ng diode, kasi hindi gagana ang apat na LED light pag hindi ka nag diode. Gagawa ako ng signal indicator, papakita ko sa inyo mamaya yung paggawa nitong signal light indicator. Kasi pag hindi ka basta-basta pwedeng magpalit ng LED signal light kapag hindi ka gumamit ng signal light indicator, kasi yung possible na mangyayari is magiging hazard yung apat na LED light mo sa harap tsaka sa likod. Ipapakita ko sa inyo. Tapos bago tayo magsimula, So ayun na mga ka-smash, bakit ako magpapalit ng LED signal light sa aking motor? Kasi para sa akin mas titipid sa battery consumption. Yan, tulad nga sinabi ko nung nagpalit ako ng LED tail light, magpapalit na din ako ng LED signal light. Una ko palang gagawin is babaklasin ko muna tong front fairings. Tapos ito sa lagayan ng flasher relay. Tapos itong lens niya dito sa likod. So yun, i-magic ko na lang yung pagalis ko mga paps. Mga ka-smash, na tanggal ko na yung lens sa likod. Inuna ko yung likod kasi mas madali siyang baklasin. Ito, tatanggalin na natin to. Ipapalit na natin yung LED signal light. So yun mga smash, ito yung LED signal light. Ilalagay na natin siya sa motor natin. Ito pala, hindi pa pala ako mag-umpisa. Ipapakita ko lang sa inyo yung possible na mangyayari pag hindi ka nagpalit ng flasher relay, tapos hindi ka naglagay ng signal light indicator sa motor. Madali lang naman siya ikabit, pares lang naman sila ng stock. Ihanap nyo na lang yung positive tsaka yung negative. Tapos sa kabila naman. So yun, nakabit ko na. Bali na kay LED light na tail light, naka LED light na signal light. Ganda tignan.
Tapos ine-next ko naman yung sa may harap para makita na ninyo. So ayun no mga paps, makikita nyo yung sinubukan ko. Ito na yung possible na mangyayari kapag hindi ka nagpalit ng flasher relay tas hindi ka gumawa ng signal light indicator mo. So ito yung papakita ko sa inyo. Isi-switch ko mga paps. Tapos yan, kung nakikita nyo yung ito, pansinin nyo to mga paps, tong signal light indicator. Yun, nakahinto lang siya. Tapos nakahinto lang din yung LED na signal light. Ito yung rason kung bakit ako magpapalit ng LED na flasher relay, pang LED na flasher relay, tapos maglalagay ako signal light indicator. Nakita nyo na siya mga paps. Didiretso ko na para mapanood nyo na kung paano papaganahin tong apat na LED signal light. So ayun mga kasmash, nabaklas ko na din yung sa harap. Tapos papalitan ko na lang din yung signal light nya ng LED light. Yung dalawang yan. So ayun mga kasmash, napalitan ko na yung stock na LED light ay na stock na signal light ng LED light. Yan, dalawa na yan. Tapos babaklasin ko din pala tong head nya para maka-access din tayo dun sa may signal light indicator. So ayun na mga kasmash, nabaklas ko na din yung head. Tapos ito pala ilalagyan natin ng diode. Itong diode na to sa signal light. Yan. Aalamin lang natin dyan kung saan yung positive dyan. Para yung sa dalawang diode doon natin ilalagay. Papakita ko sa inyo yan mamaya mga paps. So yun. Tapos yung first step na gagawin natin, nagawa na natin. Itong palitan yung mga stock bulb ng LED. Tapos yung pangalawang step natin mga paps is papalitan natin itong mga paps, itong flasher relay. Yan. Papalitan natin to ng pang LED na relay para hindi siya mag short circuit o kumbaga masira. Yan. Kukunin ko lang siya mga paps. So ayun, dalawa lang din naman itong socket nitong flasher relay, kaya madali lang natin siya mapapalitan mga paps. So yun, tatanggalin ko na siya. Ito yung stock na flasher relay mga paps. Kung nakikita nyo yan, hindi ito pang LED na signal light, kaya papalitan natin ng pang LED. Itong nabili ko, ito yung ipapalit natin mga paps. Itong shower na flash relay na adjustable. Yung price pala nitong shower is around 75 to 70 pesos. 70 pesos to 75 pesos itong relay na to. Pero yung bili ko dito sa amin is 75. So yun, ipapalit na lang natin siya. Basic lang naman. Susundan lang natin tong socket ng flash relay. So yun, ikakabit ko na siya mga paps. So ayun mga paps, napalitan ko na siya. Gano'n lang naman kadali magpalit ng relay. Susundan nyo lang naman yung socket. Tapos punta na tayo sa third step natin. Balik lang natin to. So ayan, nabalik na natin siya mga paps. Tapos sabi ko nga, punta na tayo sa third step.
Ito. Itong third step na to is, ito yung medyo komplikado mga paps. Kasi magkakat tayo ng wire para dun sa may diode. So ayun mga paps, no. Kinat ko yung wire na pagdudugtungan ng diode. Yan. Sa may signal light. Sa may panel gauge. Kinat ko pala yung wire niya para diyan ko idudugtong yung gagawin nating diode. So yun, papakita ko sa inyo. So ayun na mga paps, itong diode na to pala. Itong dalawang mahaba, pagdudugtungin nyo lang siya. Yan, wait lang, papakita ko sa inyo. Itong dalawang diode na to is pagdudugtungin nyo lang. Yan, pagdudugtungin nyo lang ito mga paps. Ititwist nyo lang siya. Yan. Pag naiganyan nyo na siya mga paps, pwede nyo na siyang hinangin o lagyan ng wire. Tapos ganito yung magiging itsura niya. Ito na pala yung ginawa kong. Ito yung pala yung dalawang diode. Pinagsama ko na, nilagyan ko na ng wire para itap ko na siya dyan. So yun, magwa-wiring na ako. Hindi ko na ipapakita kasi mahirap pag isang kamay lang. So yun. Mga kasmash, nabalatan ko na rin yung wire. Yan, pati yan doon, nakabalatan ko na. Tapos, ipagdudugtong na lang natin ito. Ito palang negative nito sa signal light indicator. Dudugtungan nyo na lang siya, kayo ng bahala. Basta huwag nyo siyang idudugtong dun sa kinat ninyo. Bale, ito diba dalawa ito. Dalawa itong dulo ng ginawa nating diode. Itong isa dito, isa negative. Tapos yung isa naman, sa positive. Bale, ganyan yung magiging tsura niya. Ipapakita ko sa inyo. Ilagay ko lang siya mga paps. At ito na yung mga kasmash. Ito yung ginawa nating diode. Tapos may dalawang legs. Doon sa may pinagputulan ng signal light indicator, doon natin itatap yung dalawa. Tapos itong nasa ulo niya, itong isa, doon din sa signal light indicator. Tapos pero itong negative ng signal light indicator, itatap na lang natin siya sa may body ground ng motor. Ito, papakita ko sa inyo yung diagram. Ayan yung diagram mga kasmash. Sundan nyo na lang yan kung hindi nyo nasundan dito. Mga kasmash, natapos ko na siyang ikabit. Ito, papakita ko sa inyo siya. Ito, kaliwa tayo mag signal light. So yun, nagbiblink. Tapos nagbiblink din. Tapos wala ito. Hindi siya yung katulad kanina na sa stock relay, hindi nakadiode. Parang hazard yung nangyayari. Ito, wala tong ilaw. Tapos ganun din sa bila. Sa likod naman tayo. Yan. May ilaw. Tapos walang ilaw. Yung kanina nakita nyo is di ba, nakailaw to sa stock. Ngayon hindi na kasi nagpalit na tayong plus relay tsaka naglagay tayo ng diode. So yun, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click subscribe, hit the notification bell, like and share. Ride safe. Ito yung ilaw nung LED light. Yan. Tapos ito yung sa likod. Mas malakas yung LED kaysa sa stock. So yun lang. Maraming salamat.